Ang main verse po natin is from Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do works which God prepared in advance for us. So sabi nga dito, God created each of us with intention and purpose. We weren't placed here by accident, and our lives are not random. Every gift we experience, every gift, experience, and even hardship we face is part of His greater design. When we allow God to lead us, He aligns our heart with His will and uses us as instrument of His love and power. But, diba, tama mga mentors, diba? Ah, naisip niyo ba minsan bakit tayo nandito, 'di ba? Minsan parang nafe-feel natin, meron pa ba more to our life, 'di ba? Nang dahil dito sa purpose na binigay sa atin ni Lord. Pero sabi nga dito, but stepping in that calling requires trust, surrender, and willingness to be molded by Him. Ang tanong, nagsa-trust ba tayo at nagsa-surrender kay God? Diba? Kasi parang minsan sinasabi natin sa sarili natin, parang ang hirap naman. Diba? Kasi ang hirap maging godlike or tularan si Jesus or sundan siya kung saan yung gusto niya. Kasi mas gusto natin gawin kung ano yung gusto natin. Diba? Napakahirap i-surrender, lalo na yung mga plano natin, lalo na yung sa mga mahilig magplano agad. Diba? Karamihan sa atin, for today, gusto ko ganito, ganyan, 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 ganito. So, ganun usually yung ginagawa natin. So, napakahirap talaga mag-surrender kay God. Pero ang sabi dito, bakit ba kailangan nating magpalid sa Kanya? Bakit kailangan magpayos tayo kay God dun sa purpose na binigay niya sa atin or ginagawa niya para sa atin? So, ang first key point natin is surrendering to God's lead. Sabi nga dito sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sabi nga, ang true purpose natin begins with surrender. Diba? Yun yung first step. We often hold tightly to our plans, afraid to release control. But when we offer our lives to God, He transforms us from inside out. Diba mga mentors na minsan nakakatakot, diba? Pag hindi natin alam kung anong mangyayari, we surrender everything to God. Parang, kasi ibibigay natin yung control, diba? We're giving up our control. And kailangan maging honest tayo with God. Pero mga mentors, pag sinurrender kasi natin lahat and we place our hands or we place our plans sa hands niya, mas malaki kasi, alam mo yun, God see the bigger picture kasi nakalaan na yung plano niya sa atin. Alam niya kung saan niya tayo ilalagay. Alam na niya kung ano yung magiging tayo. And alam niya kung paano natin best masuserve yung kingdom niya through His plan. Diba mga mentors? Kasi hindi naman ginawa ni Lord na, ito yung plano ko sa'yo, anak. Pero pag ito yung sinunod mo, hindi magiging maganda ang buhay mo. Hindi naman ganun eh. Kaya nga nakaplano na, alam na niya kung ano tayo. And kung sa tingin niya kasi yung plano na ginagawa natin sa buhay natin, makakasama sa atin. Diba? Inaalis niya tayo doon. Kaya kailangan lahat sinusurrender natin
kay God. Diba? Ang sabi nga dito, diba? So, paano natin gagawin yun? Paano natin isusurrender yung lahat kay God? Diba? Paano tayo mag-surrender sa lead niya? So, we need to start each day with prayer of surrender. Alright? Sabihin lang natin, Lord, use me. Use me today. Open my heart to your voice. Guide my steps. Let me reflect your love in all I do. Sabi nga kanina sa kanta ng Father sa diba? Lead me. Mold me. Diba? Hinahayaan natin si God. Diba? Na siya yung mag-lead sa atin. Pag hindi natin sinasurrender sa kanya, diba? Maraming nangyayari sa buhay natin. So, ibig sabihin lang nun, uy, tinatapik tayo ni Lord. Diba? So, sabi niya, oy, 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 mali ka na. Oy, anak, dito ka na. Ito yung binigay ko sa'yo. Ito yung mga taong makakatulong sa'yo. Ito yung new opportunity na binibigay ko sa'yo. Kunin mo yan, i-grab mo yan, sundin mo yan. Kasi maganda yung buhay na ibibigay ko sa'yo. Kahit hindi natin alam kung ano yun. Okay ba yun mga mentors? Diba? Sarap nun, diba? Hindi natin alam pero alam na ni Lord lahat. Kasi i-surrender lang natin sa Kanya. At siya ang nagbibigay ng tamang tao, tamang opportunity sa atin. Kagaya ng community natin. Siya ang nagbigay sa atin dito para mas lalo nating maintindihan yung mga salita niya. Mas lalo tayo mapalapit sa Kanya. Second point, mga mentor. Trusting God's perfect timing. Ito, napakahirap sa atin kasi hindi natin alam kung kailan ang perfect timing lagi ni Lord. So, sabi sa Isaiah 55:8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Tama naman, di ba, mga mentors? Iba kasi yung pag-iisip or lalaman ng isip ng Panginoon. Hindi natin kayang aruhin or abutin or hindi natin talaga makukuha yun. Kasi God is the higher or divine, diba, being. Kaya ang mangyayari sa atin, dahil hindi natin natanggap or hindi natin maisip kung ano yung sinasabi niya, sobrang easy tayong frustrate. Diba? Sabi, it is easy to get frustrated when things don't happen as quickly as we'd like. But God sees the bigger picture and His timing is never late. It is always exactly right. Diba? Kaso nga lang, minsan mga members, pag nagpe-pray tayo, diba? Parang, bakit ang tagal naman? Bakit hindi pa ako ina-answer ni Lord? Diba? Hindi ko maintindihan. Araw-araw ako nagde-devotion. Umaga gabi, nag-pray ako. Bakit ang tagal? Ba't hindi pa binibigay ni Lord sa akin yung mga hinihingi ko? Yung hinihingi kong breakthrough, bakit wala pa din? Pero naisip ba natin, mga mentors, kung anong reason? Bakit na-delay? Naisip ba natin na merong mas malaking dahilan si God? Bakit siya delay? Naisip ba natin na He's preparing us dun sa bigger blessing or bigger plan na binigay niya sa atin? Di ba mga mentors? Then kung hindi ibigay sa atin ni Lord yung gusto natin, baka ibig sabihin makakasama sa atin yun or hindi talaga yun yung para sa atin. Diba? Baka kaya sinasara niya yung door na yun. Kasi merong mas malaking door or mas maraming window or mas malaking bahay na maraming door at window na better na ibibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Kailangan lang i-trust natin yung timing sa atin. Kasi yung
promises ni God, kahit hindi natin naintindihan, basta mag-hold lang tayo sa faith natin. Kailangan ng mga mentors yan. If you're waiting for an answer or breakthrough, use the waiting season to grow. So, lalo natin pag-usayin yung sarili natin, lalo nating in-nurture yung talent na binigay ni Lord, lalo nating in-nurture yung opportunity na binigay sa atin ni Lord na para ma-share din sa ibang tao. Diba? Hindi, yun nga sabi, waiting isn't wasted time when you wait in His presence. Diba? Kailangan lang i-strengthen din natin yung prayer time natin sa Kanya. I-deeper natin yung understanding sa scripture ni Lord. And i-ask natin lagi si Lord na to shape our character. And mag-thank you tayo kay Lord kahit delay. Sabihin natin sa kanila, Lord, thank you. Alam ko, may mas malaki ka pang ibibigay para sa akin. So habang naghihintay ako, Panginoon, tulungan mo ako na ma-shape yung character ko. Baguhin mo yung puso ko, Panginoon. So lagi natin i-ask sa Kanya yun. Kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung talagang nasa puso natin, nakikita niya yung mga mentors. At alam niya kung hindi pa tayo handa. Pag hindi tayo handa, hindi niya talaga ibibigay. Okay, mga mentors? So third point, mga mentors. Embracing your role as a vessel for His glory. Sabi sa Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Minsan, we may feel unworthy or ill-equipped to serve God, but He delights in using ordinary people for extraordinary purposes. It's not about our strength, but His power working in us. Di ba minsan mga mentors, iniisip natin, we're not good enough. Hindi tayo good enough to be used by God. Pero para kay God, yung mga ordinary na tao na kagaya natin, yung mga broken people na maraming pinagdadaanan, yun yung gusto niya na gumawa ng extraordinary things. Diba? Kasi hindi naman yung strength natin, yung sariling strength natin ang gagamitin natin doon mga mentors kundi yung strength and power niya nang gagaling kay God. Siya yung mag-e-equip sa atin. Diba? Kagaya dito sa community natin. Hindi naman lahat tayo fully equipped or alam lahat ng Bible, nasa Bible. Like may mga mentors, hindi ko pa kabisado ang Bible, nag-start pa lang ako. Pero I know God is helping me. Si God ang nagbibigay ng wisdom para to share His word sa lahat. Siya yung nag-equip sa atin. Even sa business natin, mga mentors. Siya rin yung tumutulong sa atin para mag-reach dun sa mga tao na tutulungan natin, sa pag-share natin. Kasi kung wala naman yung wisdom and love ni God na para pwede natin i-share, hindi rin natin mabibigay sa tao lahat yun. Hindi natin ma-share sa kapwa natin lahat yun. So, kailangan maging thankful tayo dun. Kasi tingnan nyo, diba, mga mentors, ang daming, from ordinary people, ang daming nagiging extraordinary sa community natin. That is because of God. Hindi because, dahil sa kakayanan ko to. And that,
ina-acknowledge siya ng mga mentors natin na si God ang nagbigay sa kanila. Tama ba? So, ano bang pwede natin gawin? Ano bang life application? So, ask God to reveal the unique ways He wants to use us. It might be through our job, through our relation, or even sa social media, di ba? Basta willing lang tayo mag-out sa comfort zone natin and to trust na He will equip us. Di ba, mga mentors? Palawakin natin yung faith natin. Kasi each one of us is unique. And may unique ways din si Lord kung saan tayo makakatap ng buhay na pwede nating i-share. Yung knowledge natin, yung opportunity na meron tayo, yung word ni God. So, lahat yan. Tama ba? Kaya nga, yung social media din natin na sa panahon ngayon, kailangan na-maximize natin. Kasi marami tayong matatap sa pamamagitan nun. Basta lang, alis tayo sa comfort zone natin. Minsan nakakatakot pero kung mananatili ka sa comfort zone ng mga mentors, walang mangyayari. Hindi tayo magiging, tawag dito, hindi tayo magiging deyon pag hindi tayo lumabas. Tsaka meron namang God na magkagabay sa atin. Kailangan lang, we always calls Him. Diba? Tawagin natin lagi ang Panginoon, mga mentors. So, fourth key point natin and last key point, mga mentors, praying with the right heart. Sabi sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. But prayer isn't just about asking God for things. It's about aligning our heart with His will. So, kailangan, mga mentors, isisik natin truly si God. Amen. Maglalaan tayo ng time sa Kanya. Prayer time. Diba? Hindi pwedeng ipe-present lang natin yung request natin. Kailangan mag-spend time tayo talaga. Spend tayo 30 minutes, 1 hour praying, meditate, give everything to Him, surrender everything to Him. Ask Him, ask the Lord, Lord, ano pong gusto niyo sa akin today? Ano po bang plan natin for today? Ano po yung will niyo, Panginoon? Kasi yun po yung susundin ko. Lord, i-shape niyo po yung heart ko today. I-shape niyo po yung character ko. So today, maging vessel ako. Panginoon. Kasi kung makikipag-usap tayo, yung deep conversation with you, magiging confident tayo na nakikinig sa atin eh. Kasi mas gusto ni Lord yun eh. Yung conversation, yung communication natin sa Kanya sa prayer, nagiging conversational siya. Hindi yung just, gusto ko lang mag-request. Lord, akin na to. Lord, gusto ko to. Lord, ganyan, ganyan. Gusto niya yung meron tayong deeper relationship sa Kanya. Yung nakikipag-usap tayo sa Kanya na inaas natin sa Kanya lagi na i-align tayo kung ano yung desire niya sa atin, na ipakita niya sa atin kung ano yung life na gusto niya. Diba? Na magkaroon tayo ng courage to follow yung lead ni Lord sa atin. Kasi kung wala tayong courage at hindi nakikita sa atin yun, ano din natin i-encourage yung iba.
Diba? Paano natin na-encourage yung mga kasama natin? Oy, you pray, you trust God. Step up, mag-step out ka sa comfort zone mo kasi andiyan si God. Sabi mo, if ikaw mismo hindi mo kayang gawin yun. Ikaw mismo takot kang gawin yun. Kung ikaw mismo matigas ang ulo mo. Yung mga mentors, kailangan magpapray tayo with the right heart talaga lang. Then for our final thought, so yun yung 4 key points natin mga mentors. Again, ang una ay surrender natin to God, yung lead. Let's surrender to God's lead. Second, we need to trust God's perfect timing. Then we need to embrace our role as a vessel for His glory. And kailangan meron tayong right heart to pray. So sabi nga, God's purpose for your life is bigger and more beautiful than anything you can design for yourself. The journey may not always be easy, but when you let Him lead, every step becomes meaningful. Trust the process, stay close to Him, and watch as He uses your life to bring life and hope to the world. Si God meron yung incredible purpose or bigger purpose sa life natin. Sobrang ganda na hindi kayang tapatan kung ano yung plano na gusto natin sa buhay natin. Sabi nga, hindi easy, hindi siya ganun kadali. Pero pag hinayaan natin si Lord na siya ang mag-feel ng mga step natin, when we surrender and trust Him, masusurprise ka na lang. Diba? Na kung paano mag-change yung buhay mo at paano niya na-transform yung heart mo at paano rin niya nagawa, diba? Na ikaw mismo makakatouch ka ng iba't ibang buhay, ng maraming buhay na mababago mo yung kanilang life. Diba? It's a miracle. Sobra, masusurprise ka. So, sobrang matuwa ka. Kasi yun yung nangyayari din naman, diba, sa community natin. Sobra, ang daming natatouch na life. Ang daming nababagong buhay because of God. And isa na ako sa nagiging thankful na nakilala ko si Lord through this community. I'm so thankful sa aking mga mentors, si Ment Nalian, si Ment Dan, and kay Mother Queen Lioness natin. Kasi because of them, napalapit ako kay Lord. Because of them, natuto ako magbasa ng Bible. Because of them, natututo ako ng tamang prayer kay God. Kasi before, ask lang ako ng ask. Diba? Na feeling ko hindi rin ako sinasagot ng Lord dun sa mga prayer ko. Pero, dun ko naintindihan na minomold pala niya ako. Na nakikita niya yung heart ko, napakadaming bitterness. So, sabi nga, diba, once na marami pang negative sa heart mo, marami ka pang bitterness, hindi bibigay ni Lord kasi kung bibigyan kita ngayon, tapos bitter ka pa, baka mangyari, imbis na love yung ma-share mo sa ibang tao, pati bitterness ko may sasama ko. Tama mga mentors? Kaya gusto niya ma-clear ka. Kilalanin mo ko, ipasok mo ko sa buhay mo. Kasi ako yung magmumold sa'yo. Para mas maganda yung ma-share mo sa iba. Kailangan maging tamang tao ka muna. So tayo muna maging tamang tao tayo. Maging tamang tao tayo sa paninigad din. Para maging perfect, maging tama tayo doon sa mga taong kakaharapin natin. So hopefully mga mentors, meron akong na-share sa inyo today. Kahit maikli lang siya at mabilis na kailangan hayaan natin si Lord ang mag-lead sa atin. Siya ang gumawa ng lahat para sa atin. So, siya rin na nakakaalam ng bigger picture. Alam niya yung future na
na susundan natin, mga mentors. So, before we end, mga mentors, let us pray muna. Let us bow our head and feel the presence of our Lord. Our Father God, thank you for creating us with purpose. We surrender our plans, our timelines, and our fears to you. Lead us, shape us, and use us, Lord, as a vessel of your love and truth. Lord, tulungan mo kami na mag-trust sa timing mo, Panginoon. And even if we don't understand it, Panginoon, teach us to pray with our heart that seeks you, Panginoon. And Lord, i-open mo yung doors mo, Lord, para mas makapag-serve kami sa iyo, Panginoon, ng maayos. And give us boldness, O Lord, na makapag-walk through before you, O God. And Lord, let our lives be the testimony of your grace and power. And Lord, we know ikaw ang higher divine teacher na nakakakita ng bigger picture ng malaking plans mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na lumabas sa comfort zone namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Involve mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin lahat ng binibigay mo sa amin, Panginoon, na in the right timing, Panginoon. Lahat ng promises mo sa amin, Panginoon, mangyayari. Again, Lord, we lift up everything to you. We surrender everything to you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Amen. 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 Sorry mga mentors, naka-off pala ang kampo kanina pa. Daldal ako ng daldal. Pero hopefully mga mentors, may na-share po ako sa inyo. Sana naintindihan niyo po kahit mabilis lang po siya. So meron po ba mga mentors na gustong mag-share for today? Alam ko busy po ang lahat. So may time pa naman. Meron po ba na gustong mag-share sa kanilang takeaway? Or may naintindihan po tayo, mga mentors? And maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. And thank you, Lord, for the wisdom. Ayan. So, habang wala pa pong mag-share, mga mentors, ano muna tayo? Open cam para po tayo ay makapag-picture. Picture. Open cam po tayo, mga mentors. Ayan. May mga hahabol pa po ba sa pag-open cam? Wala na po ba? In 3, 2, 1. Habol pa po? Ayan. So, hand sign po tayo mga mentors. 1, 2, 3. Ayan. Roar po tayo mga mentors. Ayan. In 3, 2, 1. Wait lang po ha. Aking ipipaste po sa ating. Ayan. Last mga mentors, heart po tayo. In 3, 2, 1. Thank you mga mentors. Kung wala na rin po naman mag-share, happy weekend po
sa inyong lahat. Thank you for listening. Bye mga mentors. Thank you, Mentor Bang. Thank you. Thank you, Mentor Van. Thank you, Mentor Thank you, Van. God Mentor bless. Van. Po. Thank you, mentor. Thank you, mentors.